hustisya pang-klima. Kung tayo'y binabagyo na at tayo'y gutom na, paano na? Panawagan po natin sa gobyerno ng Japan, no to full solutions, no! No to full solutions, no! Kami po mula sa Asian People's Movement on Death and Development, kasama ang mga taga-komunidad sa ilalim ng aniban ng manggagawa sa agrikultura, ay sumugod ngayon dito po sa embahada ng Japan, no? Ngayong araw ho na ito ay kasalukuyang ginaganap ang isang week-long, no, na konferensya sa Tokyo, Japan. Ito po yung tinatawag nilang Tokyo Global Exchange at nilagyan nila ng tema na Green Transformation, kuno. Dahil sa tingin ho namin, ang mga usapin dito ay hindi ho talaga tutugon sa kalagayan natin sa krisis ng klima na nararanasan higit lalo ng mga vulnerableng komunidad na kasama natin. Mula ito sa Bulacan na patuloy na nakakaranas ng mabilis na pagbaha at matagal na paghupa ng baha sa kanila dahil epekto na rin ng climate change. Itong global warming na to, ang dahilan ay ang pagsunog, paggamit ng mga fossil fuels sa ating pong energy system o yung heating hapon ng kuryente. Ngayon ang bansang Hapon, ang gobyerno nila, ang mga private companies, financing institutions, maging ang JBIC at JICA ay patuloy pa rin, no? Ay tinutulak ang paggamit ng mga ganitong klase ng fossil fuels, no? Gaya ng coal at ng LNG gas, no? Para lamang ituloy itong pagsusunog ng mga fossil fuels na ito, nagdi-develop sila at nagpo-promote sila ng mga iba't ibang mga teknolohiya at pamamaraan, no? Katulad ng ammonia at hydrogen para daw mabawasan ang epektong dulot nito sa climate change. Pero naniniwala tayo na ito ay pagpapalaganap lamang at pagpapatagal lang ng kanilang negosyo. Ayaw nilang masira ang kanilang negosyo, ayaw nilang masira ang kanilang investment sa mga fossil fuel projects na ito. Ganon din ang LNG gas na sinasabi nila na magiging transition fuel kuno para lang maiwasan ang lumalala sa krisis sa klima. Pero malinaw na negosyo lamang ang kanilang pinoprotektahan, hindi ang komunidad, no? Hindi lang po dito sa Pilipinas nagaganap ang pagkilos na ito, nagaganap din ang pagkilos na ito sa bansang Indonesia, sa bansang India, sa bansang Bangladesh, kung saan doon nakakalat at namamayagpag ang mga investment at mga proyekto ng Japanese government, Japanese corporation, ang kanilang pagpupondo sa mga energy systems na nakakasira ng ating klima, ng kabuhayan at sumasagka sa karapatang pantao ng mga kababayan natin sa iba't ibang komunidad, hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong Asia. Kaya ang panawagan namin, hindi lamang sa gobyerno ng Hapon, hindi lamang sa JBIC, sa JICA, hindi lamang sa mga operators, sa mga fossil fuels, maging sa mga korporasyon, no, at bangko na nagpipinance ng mga proyektong ito, itigil na nila ang pagpupondo sa mga ganitong klase ng proyekto, itigil na ang pagtutulak ng mga false solution o ng mga maling kaparaanan para lamang tugunan ng ating krisis sa klima. Ang tamang daan ay 100% na renewable energy at dapat ito ay pinapabilis. Dapat ngayon na isinasagawa upang tahakin natin ang mundo na mabubuhay pa ang ating mga susunod na henerasyon. Mga kababayan at sa mga kawani ng Japanese Embassy dito po sa kahabaan ng Roas Boulevard, ang aniban ng manggagawa sa agrikultura ay nakikiisa sa ating ginagawang mapayapang pagkilos upang irehistro natin ang ating pagtuton sa mga inilalako ng mga kapitalistang Hapon, ng mga teknolohiya para abatan ang pagpatinding problema natin sa klima. Kami po ay kaisa ng APMDD sa panawagan na inilalako ngayon sa Expo sa Japan ng mga teknolohiya para harapin ang problema natin sa klima ay mga peking solusyon sa problema
ng patuloy na umiinit na daigdig. Para po sa amin, hindi ito ang kinakailangan, hindi lamang ng mamamayan sa Pilipinas, kundi sa buong daigdig. Ang kailangan po ay solusyonan ang pinakaugat ng problema ng krisis sa klima sa kasalukuyan. At ito ay ang patuloy na pagsandig ng ekonomiya sa buong daigdig sa paggamit ng mga fossil fuel-based na enerhiya katulad ng coal-fired power plant. Dito sa Pilipinas, ang ating nararanasan na matitinding bagyo katulad ng dumaan at karding ay bahagi ng mga produkto ng patuloy na problema natin sa klima. Kaya kung ang ilalako din lang ng mga mayayamang bansang katulad ng Japan ay mga false technology para solusyonan ang problema, ito ay dapat kundinahin at hindi dapat tangkiligin. Ang paggamit ng ammonium bilang solusyon at alternatibong inilalagay sa enerhiya ay isang peking teknolohiya. Dahil ito ay hindi rin naman babaguhin ang pag-asa sa fossil fuel base. Lalo lamang titindi ang paggamit natin sa coal-fired power plant at ibang fossil fuel base na pinanggagalingan ng enerhiya dahil papalagbunga lamang ang teknolohiyang ito, papuputuin ang usok, pababawasan din lang ang bilang ng sinasabing nasusukat na karbon, pero mananatili ang pagbubuga nito ng nakakamatay at nakakasirang usok sa ating kalawakan. Kaya po kami ay nandito sa harapan ng embahada, umakatok sa mga opisyales ng embahada ng Hapon upang i-reconsidera nila ang ganito nilang mga nilalako. Masaklap ang mga nilalakong teknolohiyang ito ay patiniyak na makakarating sa Pilipinas sa anyo ng mga ODA at mga pautang nila sa atin. Hindi dapat itong tangkiligin dahil hindi ito ang tunay na solusyon. Kung gusto natin ang tunay na solusyon sa patuloy na pag-init ng klima, ang kailangan natin ay simulan na natin ang pagtatayo, pagpapaunlad ng teknolohiya sa renewable energy. No to false solutions! No! Hustisya pang-klima! Ngayon na! Ngayon na! Hustisya pang-klima! Ngayon na! Ngayon na!